Ingat din tayo sa mga sakit sa balat tulad ng bungang araw at bulutong ngayong tag-init. Sa Naga District Jail, 16 na preso na ang nagkahawaan ng bulutong. Nakatutok si Marie Zumali. Dahil sa matinding init, tinubuan na ng bungang araw mula ulo hanggang paa ang 2 taong gulang na si Liana. Kaya hindi lang isang araw kung paliguan siya ng ina. Awa ako sa kanya, kati ng kati. Pinapulbusan ko na po, tapos liguan. Ganun pa rin po pag mainit. Pagpawisan siya, mas larin pong dadami. Ganito rin ang sinapit ng paslit na si Ivy. Pero hindi siya mapaliguan ng ina ng higit sa 1 beses dahil nagkasinat pa ito. Hindi makatulog po kasi laging nagkakamot. Nagnanana na po, parang nagkaka-infection na. Ayon sa Department of Health, tinatayang isa sa bawat 5 Pilipino na labis na nagpapawis ang maaaring magkaroon ng bungang araw, lalo na sa mga batang 10 pababa. Bagamat karaniwan na raw ito, lalo na ngayong tag-init, hindi pa rin daw dapat ito ipagsawalang bahala dahil kapag lumala, maaari pang maimpeksyon. Maraming nagre-reklamo ngayon sa bungang araw. Sa sobrang pagpapawis natin, nagbabara yung ating mga sweat glands. Kasama na yung mga dumi, mga debris sa ating balat, nagbabara ngayon. Kaya nagkakaroon dyan ng mga bungang araw. Hindi naman daw ito nakakahawa pero payo ng DOH para maiwasang tubuan ng bungang araw. Madalas ng paliligo, pagpalit ng mga damit, pumunta sa mga malamig na lugar. Kung sakali naman tinubuan na, maaaring maglagay ng calamine lotion o pulbo kontra bungang araw na nakabibigay ginhawa. Pwede rin gumamit ng cornstarch o gawgaw. Huwag kamutin para di magsugat. Sa Naga District Jail naman, umabot na sa 16 na inmates ang tinamaan ng bulutong nitong Marso sa matinding init at siksikan. Pinagbawalan ng GMA News na kumuha ng video sa loob ng mga selda at hindi rin pinayagan ng panayam sa mga may sakit na inmates dahil labis itong nakahahawa. Pero ayon sa warden ng jail, naagapan naman nila na mahawa pa ang iba. Mayroon po kaming linatag na programa para sa ating mga inmate para maiwasan natin yung pagkakasakit nila. 3 na lang daw ang may sakit na nasa hiwalay ng selda. Hinabaan daw nila ang oras ng pagpapahangin ng mga preso. Dito sa Metro Manila, wala raw gaanong namomonitor na kaso ng bulutong tubig, tigdas at German measles ayon sa DOH. Payo ng DOH, pag may tigdas, huwag lalapit sa iba lalo na sa mga buntis at bata. Kahit nagkaroon na, posible pa rin daw tubuan ng ibang klase ng tigdas. Pero may bakuna naman, kaya mainam na pabakunahan ang bata para makaiwas na. Delikados para sa magiging baby nila kasi nagkakaroon ng mga congenital defects. Pwedeng mabingi, pwedeng mabulag. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.